Hi guys! For almost 3 years, everyone's waiting for the update review of our container house, and finally we have time to review it. And almost nearly 3 years na yung container namin. So bago lang to, from itong roof niya is from December 2024 lang siya na install. So bago lang yan itong roof. So this is the update. So after 2 years, the overall integrity of the container house is still great. Konti lang yung parang touch up na, or almost wala akong ginalaw sa container. Yun lang, like kailangan ko butasan yung mga para sa wall fixtures. Ganun lang yung ginawa ko. And overall, I'm satisfied with the smart house quality ng container nila. Even wala siyang roof, hindi ko siya nilagyan for almost nearly 3 years. Okay pa rin siya yung integrity niya. Yung mga kalawang is very minimal lang. So it's normal kasi nauulanan siya, init, ulan, lalo na dito sa bukid. Like may mga bundok, nasa bundok kasi kami. Palaging umuulan, tapos mainit talaga siya if dry season. So this is very exposed na container. So I can say the integrity of the container house is of the smart house na brand ng and we are not promoting them because madami na masyadong brands ngayon, but yun sila yung sa kanila to na nabili namin. Then overall, I'm satisfied with the quality. Luxury po ba or ordinary ang container house niyo? This container house is a luxury type. Nabili namin to for around 170,000. Ay po ba or ordinary? So nabili namin to. This is a luxury type ng Smart House Prefab Philippines. Nabili namin siya way back March 2022. So almost mag 3 years na siya this coming March 2025. Wait lang. Did you really save money with this type of house like they are advertising? I can say kung nakasave ako ng pera o hindi by ginawa namin siyang panimulang bahay is ma-answer ko yan sa another video. But for the short answer is that somewhat yes, because ang advantage talaga niya is pwede ka lumipat agad because this na-assemble lang siya for just 2 to 3 days. So may mga advantage talaga siya at meron din namang disadvantage. If you have the financial means po, would you buy again this type of house? So i-show ko ngayon kung ano na yung look niya after almost 3 years ng container house. Noted na bago lang to, last December lang tong yung roof niya. So exposed talaga to sa init at ulan. So let's go. So ito ang part na medyo exposed din sa ulan at init. Ang nangyari sa kanya, wala naman siyang major na kalawang. So ito mga lang to, splatters, mga dumi lang. Ito lang, mga dumi lang. Wala naman siyang kalawang na ito pala, yung door niya is medyo lang, hindi matibay yung door na gamit nila. And itong kalawang na to is galing to dito sa pag-install ko ng parang lock. So overall, yung dito na side is wala pang kalawang. So ito yung part ng container house na pinaka-exposed sa araw dahil ang araw dito yung araw lumulubog na side dyan sa may bundok. So ito yung part na pinaka mainit, and tingnan nyo naman na wala naman siyang kalawang. Yun lang yung may makikita ka dyan na parang bolts is yan yung nilagyan ko ng
TV bracket, kaya may mga bolts dyan. So dito na side okay siya. So ngayon ipapakita ko yung roof part ng container. Ito yung exposed sa ulan at init din. Temporarily, nilagyan namin siya ng hagdan para makaakyat dito kasi maganda yung view dito sa lugar. Kaya ito yung view namin. So, yan. So, ito yung roof niya. Exposed sa ulan at init. So, as you can see, na-maintain naman nung maganda naman yung quality ng yung roofing nila. May mga yupik lang ito kasi tinatapakan namin every now and then kasi may repairs, not repairs, but may ini-install like CCTV, ganun. So, what attributed to this rust dito sa gilid is usually dahil sa yung mga dumi, dust galing sa paa ng mga workers, lupa, yun yung medyo nag-cost talaga ng So ideally, if bibili kayo ng container house, lagyan nyo talaga ng roof after installing para ma-maintain nyo yung niya. But for almost 3 years okay naman talaga siya, yung roof niya. May ginawa pala akong additional modification noon na nag-welding ako ng mga pako dyan, bent na pako, para lagyan ko ng ng screen para sa yung sunscreen para may masilungan. Kasi noon dito sobrang init pa kasi wala pa akong natanim na mga kahoy. So ngayon, madami na siyang kahoy. And also, nakapa-extend na ako ng bahay. Inikitan ko siya ng semento na portion for second floor. So, ito na siya ngayon. Here are the problems na na-encounter ko for almost 3 years of owning this luxury type container house. So, number 1 is yung nilagay kasi nila na sealant dito sa mga joint ng is yung lang, silicone sealant lang yung nilagay nila. So, ang nangyayari if hindi mo lalagyan ng roof, yung nila, additional roof, is magka-crack. So it will cause some minor leakage. So dahil nagka-crack yung sealant dahil sa init, nagli-leak na sa loob kung malakas masyado yung ulan. Na-encounter sa container house is meron naman itong libreng electrical na may free 2 lights, isang breaker, and yung saksakan. So ang na-encounter ko is problem number 3, pero hindi naman siya main problem, but it's something a design na dapat nyo i-note pag bibili kayo nito, is that if uulan siya, dito papunta yung tubig, and then wala siyang drain, mahirap siya lagyan ng drain kung susundin nyo lang yung patungan niya. So better na hanapan nyo talaga siya ng extension, yung yung tubo sa loob. Before installing this one, alam nyo na kung saan maganda i-drain yung tubig. Lalagyan nyo talaga siya ng provision, kasi pag once tumulo yung tubig dito is always matatamaan yung bakal sa loob. Tatrap yung tubig sa loob, magkakos siya ng kalawang, and yun yung pwede compromise yung structural integrity. So importante talaga na gagawa kayo ng for the drainage, yung saan nyo dapat ma-drain talaga yung tubig niya.
para hindi mataman yung bakal. May free yung luxury type na dalawang ganitong saksakan. Ikaw na yung mag-choose kung saan ilalagay. And also i-switch para sa ilaw na ganito. Itong flat. So, second na main problem ko is yun. Madaling mapundi kung unstable yung kuryente nyo sa sa area. So, mahirap siya i-replace kaya gumawa na lang ako ng makeshift na additional light. Meron din silang free na plangka, but ni-replace ko na siya ng mas malaki para maano yung needs dito sa bahay. But yung problema nung so yung problema sa kuryente is yung in-install nila na free na wiring is that hindi niya kaya yung washing, like yung mga heavy. Counter namin na problem before is that yung stock nila na wirings or yung na-install nila na wires is that once nagsaksak kami ng hindi inverter na washing machine, ayaw niya umandar. Pero after replacing the wires na mas makapal, umandar na yung washing machine. So it means hindi kaya ng stock niya na freebie na wires or provisions niya ng heavy or hindi inverter na appliances. So yun yung second na problem na encounter namin. So fourth problem na encounter namin, but hindi naman siya masyadong heavy, is yung pag once nasa let's say exposed sa sun yung side ng wall, is pag hinawakan mo siya, mainit talaga siya. So hindi naman nakakapasok, but hindi siya comfortable. Like if may uupo sa side ng wall, if dito ka tatambay tapos gaganyan mo yung likod mo, hindi siya comfortable. So medyo mainit talaga siya. So yun yung niya sa panel niya pag expose sa araw. So medyo cons siya. Number 5 na problem na na-encounter namin is pag once malakas yung ulan, may mga minor leaks na siya sa gilid, like dito. Kung malakas talaga yung ulan, it's because hindi namin siya nilagyan ng additional roof and nagka-crack na yung mga seals niya. So pag once heavy masyado yung ulan and hindi kaya na i-drain ng drainage niya sa gilid, may chance talaga siya na pumasok sa gilid, yung tutulo siya. Number 6 na na-encounter namin na problem is that kailangan mo talaga i-reinforce yung baba niya. As you can see, medyo talaga siya, sobra. Pero kung dito na side, nilagyan ko kasi siya ng hydraulic jack, is okay na yung niya, hindi na siya masyadong maaalon. So when you plan to purchase this, have it as a plan na lagyan nyo talaga siya ng provision sa baba or patibayin nyo yung sahig niya. Ibiron yung lalo mahal. Nag-charge ka, mahal? Oh. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Flying kiss. Flying kiss. Flying kiss ko. Blow, blow, blow. Blow. Clap, clap. Flying Clap, kiss. clap, Blow. clap, clap.
Clap, clap, clap. Yay! Blow. Yes. Okay na. Ano?